Okay. Magandang umaga sa lahat. This is Justin Talk News PH. At bago tayo magsimula, I would like to request paki-like naman, paki-press yung like, then try to share this video to your friends, and of course, if you are new to this channel, bago kayong viewer, paki-subscribe naman kahit pa isa-isa para naman lumago ng konti itong ating channel, Justin Talk News PH. At marami tayong balita na pag-usapan ngayong umaga, sari-sari ito. At ito yung pinakamainit na mangyayari ngayong araw na to, itong pag-convene ng Senate Impeachment Tribunal na pinamumunuan ng bagong presiding officer at Speaker as Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano. Of course, yung 23 senators will be attending as judges. Pinahanda na sila ni SP Cayetano na magsuot ng kanilang mga tuga as judges pagpunta nila dyan sa Senate Plenary Hall. So, of course, nandyan din yung 11 prosecutors from the House of Representatives. At hindi pa natin alam kung anong itinerary or anong agenda sa first session nila, sa first trial nila ngayong araw na to, and it will be announced this afternoon, mga 3 o'clock. So, magbigay tayo ng mga series of scenarios, series of things that might happen sa mga sumusunod na araw. Ano bang ini-expect natin na mangyayari? At ito, opinion lang natin at we are playing scenario lang kung ano bang sa tingin natin na mangyayari based sa ating experience doon sa mga dumaan na mga impeachment trial. So, sa tingin ko, magbigay rin tayo ng reason bakit ganito kabilis ang pag-decide. This is nagkoko sila with regards to the impeachment case. VP Inday Sara, yung articles of impeachment na pinasa sa kanila noong May 13, so nakapag-desisyon na sila ngayon. Nung gabi na yun na inatake sila ng NBI. So malamang ang gagawin nila reason. Maraming nagtatanong bakit ang bilis, in contradiction nung pangyayari nung si Chis Escudero pa ang Senate President nung unang impeachment case ni VP Inday Sara. Bakit natagalan yun? Of course, maraming reason doon. Unang-una, nagkaroon ng eleksyon. So, 12 of the senators will not be longer, that are no longer members of the Senate kasi nagkaroon ng eleksyon. So, 12 ang mawawala doon. Kaya hinantay nila na mag-oath, na mag-swear sila as senators bago magsimula ang impeachment trial. Kaya yun ang nangyari. Kaya na-delay. Then, there are cases also that were filed, petitions that were filed in the Supreme Court. Isa yun sa reason na hindi kaagad sinimula ni SP Escudero nung panahon na yon. Kaya maraming nagagalit at nagrereklamo. In fact, mayroong nag-file ng kaso diyan sa Supreme Court with yung napaka-controversial na word na forthwith. Bakit hindi daw sinunod yung word na forthwith na diyan sa impeachment rules. So ngayon, ito talagang sinunod ni SP Cayetano. Susundin niya kasi kung magbubukas siya kagad, mawala na yung mga kahaka na the reason for nagkaroon ng kaguluhan daw na sila naman ang ginugulo, ang Senado. Sino bang sumugo doon? Di mga NBI. Sila ang gulo para nga hindi matupad yung pagpalit ng Senate presidency. Yun naman ang purpose noon eh. Yun talagang intention. Kaya nga kinakausap ni Tito Soto umaga pa lang. I-recall lang natin yung pangyayari. Ang mga NBI na at all costs, huwag nyong
bayaan na makapasok si Senator Bato dahil yun ang break the tie kasi maging 30 na. Pero 9 pa rin sila eh. 9 ang kasama sa minority ngayon. So ang mangyayari, talagang napalitan yung Senate presidency. So ito na tayo ngayon. Magko-convene na yan at yung haka-haka, maraming mga I don't know kung propaganda lang na i-unseat o i-oust ulit si SP Cayetano para palitan ni Mig Zubiri. At kahapon sa weekends wala namang matinding mga movement. Kasi kung mayroong pag movement, mismo si si Alan Peter Cayetano ang makaalam. Kasi yan ang meron naman sila mga informant with regards to that matter. At so far doon sa press con niya, wala siyang pangamba na ganyan ang mangyari. Where in fact, he mentioned about the convening of the Senate. Yun, and they are have to fix their schedule with regards to the legislative work nila, ng legislative function nila na hindi nila mapabayaan kasi merong impeachment. Kaya yun ang aayusin lang ang schedule. At today also, yung chairman of committees will be announced kung sino yung mga chairman sa mga committees kasi nabakante na nga yan lahat. Yung unang pronouncement motion na si Bato ang magiging Peace and Order Chairman, Peace and Order Committee Chairman, I don't know kung anong mangyari doon dahil hindi present si Senator Bato. So they might have to find another replacement na magiging chairman dyan sa Peace and Order Committee. So malalaman natin ngayon yan. Kaya sinabi ko kanina na maraming mangyari ngayong hapon na to. At yung mga umuugong-ugong na pinalutang ng mga minority, mga dilawan na nasa kabila, yung minority ngayon, the present minority, na magkaroon ng ousting or pagpatanggal ni Senator Cayetano, which I think will not happen. Marami nagsasabi, bakit nasabi mo na hindi mangyari yan? Unang-una, nung paglipat nila dyan sa majority, fix ang kanilang decision. They have made up your mind. Kung ano mga apprehensions nila noon, nawala na yon. So, anong mga apprehensions? Na idemanda sila. Idemanda sila ng administration. Kasi yun naman ang laging paraan nila para ipitin ang isang senator or isang congressman para hindi kakampi sa kalaban. But despite all of those threats, yung apat kasama na si Loren Regarda at saka si Pia Cayetano at ang dalawang magkapatid na Villar, talagang lumipat sila. Kaya nga nagkaroon ng abrupt change in Senate presidency. Kaya kung sabihin nila na one of them or two of them, kasi kailangan nila ng dalawang boto, kung sasapi sa kanila yung dalawang independent na si Ercito o si Mig Zubiri plus dalawa pa. So ilagay natin yung dalawang Villar, lilipat kaya yun? Nung mga ginagawa nyo sa mga billiards, hindi yan lilipat. At nung decision pa nila pagsapi dyan sa majority, talaga na-decide na sila. Whatever will happen, harapin natin yan. Basta dito tayo sa tama. At tama naman ang ginagawa nila. So, yun ang sa tingin ko, magbigay sa kanila ng lakas para harapin ang mga threat na ibibigay ng administration. Isa pa, yung pangyayari nung May 13 as a telling experience yun para sa ating mga senador. Dahil nga, isipin mo naman yun. Alam ng mga minority senators kung ano mangyayari. At maraming
di-deny, lalo na si Erwin Tulfo, na sinabi niya na umuwi lang siya ng ano, kasi hindi na nga sila kasama sa caucus. Doon, with regards to the articles of impeachment. Pero, palusot lang yun eh. Mayroong nag-circulate na mga bulong-bulungan at warning doon sa mga minority senators na nag-leak. Nalalaman ni na Amy Marcos at nila ni Loren Legarda, kasi si Loren nakatanggap mismo na umalis ka na dyan dahil mayroong mangyayari dyan. So talagang forewarned na sila yung mga minority senators, kaya dapat hindi sila mag-deny. Mabuti pa tumahimik na lang sila. At ang pinakaunang talagang umalis ay si Lito Lapid. 349 para o 359 ang nasa lagbok na umalis siya. So isipin mo, napakabilis ni Lito Lapid na umalis. At sina Erwin Tulfo at saka si Risa Ontiveros, sila yata ang huling umalis around 6 o'clock. Kasi alam nila nga 8 o'clock atakihin na ng NBI. Para hindi sila madamay doon kung ano man mangyari. Kasi ang instruction is to arrest Senator Bato at all cost. Ang word pa nga ni Senator Amy, kahit may mamatay, walang okay lang, parang ganun. Hindi naman sinabi okay lang, pero kahit may mamamatay, isipin mo, baliwala pala ang buhay ng mga senador na yan. That reason alone, talagang magpahigpit sa kanilang conviction na hindi na talaga alis yan sa majority. Dahil hindi na pala sila kailangan eh. Hindi sila kailangan lang sila kung mayroong ulterior motive yung administration na lagi naman ganyan. Talagang gagamitin ka lang para ma-fulfill yung mga masasama nilang balak. At in that situation, in that instance, talagang naiisip ng mga senador na hindi sila importante. Hindi sila binigyan ng importansya ng administrasyon. So bakit sasapi sila dyan sa minority? At ngayon, lumabas mga excuse sa weekend na instead na lilipat itong dalawang independent senator, ang nangyari, according to Jason Sa, na akala niya 2, 3 pala ang lilipat papunta ng majority. So, sino ba ito? Si Mig Zubiri. Ano kayang reason ni Mig Zubiri? Talagang si Mig Zubiri noon ay Duterte supporter yan. At marami na siyang pronouncement na siya ay taga Mindanao. At marami siyang mga supporter dyan sa Bukidnon na talagang Duterte supporter din. Kaya imposibleng iwanan niya yung mga supporter niya. Kung mga solid supporter ni Inday Sara yan, iiwanan siya niyan. Re-electionist ito si Mig Zubiri. And of course si J.B. Ejercito, which is also an re-electionist senator by 2028. At nasa kabilang bako, nasa majority yung kapatid niya na si Jinggoy. I don't think na hindi yan lilipat. Pupunta yan sa minority. Na alam ko kung anong habol ng GB ang committee chairmanship. At siguro dahil I don't know kung anong committee ang dala niya, chairman siya doon. Isa sa mga bagay na binigay nila as a concession, pati si Mig Zubiri ay committee chairmanship para sumali. Plus si Sherwin Gatchalian. Baka yung sa finance committee, baka si Sherwin pa rin ang magiging chairman dyan as a concession na lumipat siya sa majority. Malamang ganyan. Kaya excuse, sila ang napabalita na lilipat nga dito sa majority. So, yung mga haka-haka, yung mga palutang ni Tito Soto at ni Lacson na magkaroon ng pagpalit ulit ng presidency sa Senate ay ano lang yun, dad. Ibig sabihin, hindi pumuputok na bala. Dad, balit yun. Or propaganda lang para magkaroon ng mabawasan
ang confidence ng mga senator, especially the Senate President. Hindi na siya makapokus sa kanyang gagawin na mga dapat simulan dyan sa Senado, tulad ng mga investigations or dito sa impeachment trial ni VP Inday Sara. So yan ang purpose, para madiskarel ang kanilang plano, kung paano nila paganahin ang kanilang mga programa dyan sa Senado. Pero they felt itong minority, sina Tito Soto, iyak na naman. Yun ang expression ng mga vlogger. Luhaan na naman, iyak na naman yan sina Soto at Lacson. At iyak na sila dahil mismong Supreme Court ang nagbigay ng utos kay Lacson na bakit hindi niya hinawakan pa rin niya yung committee report. Kaya napilitan siya ibigay yung partial investigation report niya, partial report with regards to the flood control scandal, ay binigyan niya sa ombudsman. At ngayon, may maraming comments si Boying na meron daw siyang sasampahan na 45 politicians, including congressman and senators, na involved daw dyan sa flood control controversy. So maganda yun kung totohanan niya. Baka selective lang ang gagawin niya, pipiliin lang niya yung kumakalaban sa pamalaan or anti-administration, at protektahan din niya yung mga mga sumusuporta kay BBM. Yun ang bantayan natin. So marami nagtatanong bakit maagang kinunbe ni Senator Cayetano excuse, ang tribunal, impeachment tribunal ni VP Inday Sara. Para sa akin, mabuti ba raw yun o hindi? Maraming nagtatanong, ano ba yun sa tingin mo? Mabuti ba yan? It is advantageous to the position of VP Inday Sara or not? Para sa akin, advantageous yun. Unang-una, mawala na yung mga hinaing ng mga congressman na ang dahilan nga dyan sa pagkaguluhan. Hindi naman kaguluhan, sila nang gugulo eh. It was a siege, parang katulad na nangyari sa ay nako okay, grabe. Katulad nung nangyari sa KOGC na siege talaga. Ngayon, pilit nilang pagtakpan. Pilit pagtakpan ng NBI, mga dilawan, mga komunista, at sinisisi pa nila sa Senado. So, advantageous yun sa side ni VP Inday Sara. At advantageous yan din sa side ng Senate. Kasi yung haka-haka na yung nangyaring kaguluhan, yung pagpaalis kay Bato, yung pagpalit ng presidency, Senate presidency, ay the motive is to protect VP Inday Sara dyan sa impeachment case. At kung ako ang tatanungin, kasi sabi ni SP Cayetano, hindi yan ang purpose namin. Talagang gusto naman namin ituloy itong impeachment case na to, impeachment trial na to. Para sa akin, oo, talagang ginawa yun para hindi makonvict si VP Inday Sara. Anong problema nyo? Yung mga dilawan dyan, yung mga aso ni BBM, talagang ginawa namin yan. That's a political strategy na ginawa ng Duterte camp, na talagang palitan yan si Tito Soto para hindi ma-impeach si VP Inday Sara. So we shall stop denying na hindi yan ang purpose. Ayan natin si Senator Cayetano, kasi mahirap din naman
na sabihin niya yan ang talagang intention niya, siguradong pag-initan siya ni BBM. Napansin ba ninyo na wala siyang mention about investigations sa flood control? Sa lahat ng speeches niya, pakinggan nyo, wala siyang mention kasi maalarma. No, mag-isip yung 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 bangag na administration na delikado tayo niyan. Pero deep under their minds, under soul, alam talaga nila na yun ang gagawin ni Marcolita diyan sa committee niya, sa Blue Ribbon Committee. Alam nila yan. Kaya nga lumutang yung magkaroon ng palit, pagtanggal kay SP Cayetano na hindi naman sinang-ayunan ng mga senador. So ngayon, para ma-please naman itong mga senador na iba, na yung iba galing sa majority, na talagang ipakita natin na ang intensyon natin ay simulan yung impeachment trial. Di gagawin, kinunbi ni Senator Cayetano. Para yung pangako siguro niya, na pinangako niya dyan sa mga majority senator na lumipat sa kanya, na simulan na yan. Talagang sisimulan. Bakit gusto rin nila simulan itong mga Duterte Black? Kasi alam nila na hindi talaga mananalo. Aside from the fact na siyam sila, no? Plus 4, so 13, plus kung mililipat pa na 3, 60, paano nga ma-impeach, ma-convict yan? Imposibleng ma-convict. Hindi talaga ma-convict. Kahit alisin pa yung 3. At saka magkaroon pa ng banwigon yun. Malamang yung mga tulpo tsaka Silito Lapid, bubuto yan. Not to convict BP Inday Sara. Sasama lang yan sa banwigon for the purpose na baka sabihin na kalaban sila ni BP Inday Sara. It will soften the resentment ng galit ng mga tao doon sa mga taong umaapi kay BP Inday Sara. At yan, iniiwasan nila for political reason, lalo na malapit yung 2028 elections. So magkaroon ng banwigon yun. So ang pagkumbin ni SP Cayetano ay advantageous sa kanyang position as Senate President, and also advantageous sa mga sa Duterte camp. At ngayon, kung sisimulan yan, so mangyayari niyan, ayusin nila yung roles. So, kung i-adapt nila yung mga roles ng mga previous impeachment, pag-usapan nila yan kung anong yung mga objection, yung mga motion, anong mga ebidensya na dapat tanggapin, anong hindi tanggapin na ebidensya. Parang pre-trial yan. Pag-usapan nila yan para hindi magtagal ang trial. So medyo hahaba pa ang panahon. At tandaan natin, by May 30, June 1, recess na yan. Babalik sila second week of July. So magkaroon ng recess. Kaya talagang matagalan pa yung impeachment trial na yan. At isa sa mga normal na ginagawa ng defense after they will receive kasi tatanggapin ng article of impeachment ng Senate Tribunal. So mangyayari pa, sagutin nila si BP Inday Sara. And I think 10 days din yan bago sila ihain ang kanilang sagot. At posible tulad nung nakaraang impeachment na ang sagot ni BP Inday Sara ay to motion to quash and motion to dismiss. Yun ang naalala nyo, yung dating impeachment, yun ang sinampa ng kanyang defense lawyer. At yan din ang kanilang malamang nagagawin na move. Yung motion to dismiss, motion to quash, ilagay nila doon yung mga reason nila. Yun. Ang constitutional yung ginawa, na yung mga article, na mga impeachment complaint, wala naman talagang ebidensya nakalakip na yung ginawa nilang mini trial which is unconstitutional. Isi-state nila yan na walang jurisdiction kayo, bakit gumawa kayo ng mini trial, na ang dapat niyo gagawin mag-determine lang ng probable cause. At sinabi nyo na sufficient in form and substance.
sufficient in ground, tama na yun. Bakit naghanap pa kayo ng mga ibang ebidensya by giving subpoena to different government agencies? Ngayon ang ginawa nyo mga ebidensya na sinama nyo dyan sa mga complaint, which is illegal, which is not constitutional. Dapat doon pa lang sa unang complaint ninyo, doon nakalakip na yan. So yung word na fishing expedition, di natin kalimutan, talagang binibingwit nila yung ebidensya. Kaya malamang yun ang makalagay na reason bakit gusto ng defense lawyer ni BP Inday Sara at ni BP Inday Sara na i-dismiss na yung kaso na yan. So hindi naman kaagad yan pag desisyonan. I think kung may motion to dismiss, pagdebatihan din yan. So malalaman natin yung mga reason. So diyan na ma-exonerate na ang pangalan ni BP Inday Sara sa kanilang mga paratang. Tandaan natin na yan ang lagi niyang sinasabi ng mga dilawan komunista at mga pinklawan na bakit hindi sumagot si BP Inday Sara. Dapat hindi naman siya sumagot. Unang-una pa, hindi naman constitutional yung ginawa niya. Bakit sasama siya sa isang hearing na linabag na ang kanyang karapatan for due process? Kaya nga doon sa petition niya, na sasagot kami, may ad kutilang, may pag-iingat, at hindi namin binaliwala yung aming reklamo dyan sa Supreme Court na hindi namin ni-recognize ang hearing na ito sa House of Representatives. Yun ang ibig sabihin yan. Kaya itong pag-discuss sa mga reason dyan sa motion to dismiss and motion to quash ay maihayag kung pasubalian yung mga kaso na sinampa nila na mga napakahinang mga ebidensya tulad ng bribery, tulad ng kay Madriaga, tulad ng AMLAC, yung sa BIR, yung sinabi nilang transaction sa AMLAC, yun ang pasubalian dyan. Kaya yan i-mention at there's a big probability na parang ano na rin yan, hearing. Then of course magkabutuhan, they will divide the house kung they are in favor of dismissing the impeachment case without going into the actual trial talaga for its complaint or for its articles of impeachment. Diyan pa lang sa pagsampa ng motion to dismiss and motion to quash, yan ang pagdedesisyonan, wala na yung impeachment. At hindi naman mananalo yan dahil ito nga, hindi nga 13, 16 na senators eh. Kaya hopeless case na yan. Wala nang ano yan, walang pag-asa na yung impeach. Dead on the water na yan sa totoong salita. Wala na yan. Kaya ang maganda lang dyan, dapat naman yung mga anong sinabi na mga black propaganda kay Inday na slightly naka-apekto sa kanila, lalo na yung mga tao na hindi ganong alam ang politika. Yung iba naniniwala doon sa mga sinasabi na bilyonarya si Inday. Kaya dyan sa motion na yan to dismiss, madidiscuss yan at mapasubalian yan. Kung pupunta naman sila sa actual trial, so iharap na yung mga witnesses nila. Kung hindi talaga ma-dismiss yan, dyan pa lang sa motion to dismiss, kung hindi sang-ayunan ng majority, pupunta yan sa normal regular trial at magkaroon na dyan mga cross-examination ng mga witnesses. Pero sa tingin ko sa pre-trial pa lang, baka hindi na nila isama yung mga walang kakwinta-kwintang mga ebidensya na puro hearsay. Doon pa lang sa pre-trial, tanggalin na yan. So maraming mangyayari at yun na nga, useless effort. Baka rin yan ang isang sabihin kung magdeklara na, kung titingnan na yung mga ebidensya na walang kakwinta-kwinta, sabihin ng mga defense lawyer na it's useless na ituloy natin itong
trial na to dahil wala namang solid na ebidensya at magsasayang lang tayo ng pundo ng pamahalaan at oras dito sa futile na impeachment case na to convict VP Inday Sara. So kailangan di na tayo mag trial proper, i-dismiss na natin. Malamang yun ang sasabihin ng mga defense lawyer ni VP Inday Sara. At kung sang-ayunan nga yan ng mga majority of senators, tapos na yung impeachment case. Kasi sa votation, siguradong matatalo sila. Maging 7 na lang sila kung lilipat yung tatlo, 16. 16 plus 7, 23. Wala si Senator Bato So, yun ang mangyayari. Pero, para sa akin nga, hindi naman talaga yun ang main intention ni BBM na mapigilan. Ang BRC talaga si Marcolita. Ang target nila dyan. Kaya nga ngayon, pinapalutang nila itong issue against Marcolita tungkol dyan sa allocables. Tandaan nyo, lahat na senator may allocables. Ang walang allocable, si VP Inday Sara lang. At yung mga congressman sa Davao, sina Ongab, sila ang walang allocable. At allocable per se, hindi naman yan masama kung ayusin mo paggamit. Kasi allocations yan, mga projects yan na nire-request ng iyong mga constituent na dapat gagawin mo sa iyong distrito kung ikaw ay congressman. Kung ikaw ay senator, yung mga taong nagre-request sa iyo, pagbigyan mo rin ng mga solid na supporter mo. Kung matagal na humihingi sa iyo ng health center, mga ganyan, o humihingi sa iyo ng additional classroom or sports center, basketball court na mga ganyan, covered, or kasada, yun ang, or pailaw, solar lighting. Maraming mga congressman na yun ang hinihingi din. Kaso nga lang yung iba yung iba substandard dahil kinukutungan ng husto. Sila ang namimili ng mga kontraktor. Pero marami namang mga matitino na hindi talaga nila pinakailaman yung mga project na napupunta sa kanilang mga distrito at yung mga congressman sa mga probinsya na humingi sa kanila, talagang binibigay nila. Nagiging lang yan, masama dahil ghost tulad ng ginagawa ng administrasyon ni BBM. Yung nila ni Saldico, yung mga congressman, mga Malita boys, ang nag-implement yan, yung mga DPWH district engineers saka yung mga tauhan ng DPWH. Kaya nagkaroon ng mga ghost projects. Yan ang masama. Isipin mo the entire amount. Medyo masama din yung nangungumisyon. Kasi isipin mo, naiiwan sa project around 40% na lang. Ang 60% pinaghahatian nila yan. From the proponent, doon sa mga share ni Martin Romualdez at kay Bangag, then ng mga engineers, mga tauhan ng DPWS. Kaya anong klaseng project yan? 40% na lang ang ilalagay. Talagang substandard yan o hindi matatapos o kapos. O kung kasara yan, kung 4 na kilometro, maging 2 kilometro na lang yan. So ganyan ang ginagawa. Yan ang masama. At hindi naman ako maniwala na ginawa ni Marcolita yan. Talagang nire-request lang siguro niya. Papel lang, sinasubmit, ito, kailangan ng mga tauhan ko, nasa iyo yan, kung aprubahan ninyo yan. Kasi mismo si Cabral nagsasuggest yan, dyan pa sa open plenary session. Sinabihan niya si Tito Soto na pwede naman kayo mag-request for project. Kasi idea ni Cabral yan, yung BBM, balance budget mechanism. Parang ganun ang kaya BBM pa rin. Kaya si Bongbong rin ang may idea niyan na ayusin ang budget para nga nakawin. So ganyan ang nangyayari dyan. So balik tayo dito sa flood control nga. Yun talaga ang malaking sakit ng ulo ng mga magnanakaw na to. Kaya I don't know kung anong gagawin nila para naman mapigilan yung flood control. Kasi kung once ma-appoint yan si Marcolita, sigurado yan maraming matamaan dyan. Kaya the only way na makawala dyan si BBM
kung hindi nila tuluyan si Martin Romualdez. Kasi sabi, if I go down, sabi ni Martin Romualdez, kasama kayo. O di, ibubulgar din niya yan. Tamasama na sila. O, at saka yung sinasabi ni Saldico. O, ngayon, ayaw nga nila mag-testify si Saldico through Zoom. O, ngayon, sigurado papayagan ni ni Marcolita yan na magsalita siya to Zoom. Kasi sinabi niya yung apostolic, pwede ka pupunta ng isang embassy kahit na hindi Philippine embassy. O nga talagang ikaw yun nagpupunta doon na to identify na ikaw talagang pumunta doon sa isang embassy na legal lang, na authentic yung identity mo, hindi AI. So maging witness na siya. Sasabihin na niya dyan sa hearing ni Marcolita. Yan ngayon ang sakit sa ulo. Naging tuliro na sila, maglulupasay na sila sa term pa ni Senator Marcolita kasi hindi ito na nakakatawa yung ni Senator Marcolita kasi hindi pala alam ng minority na darating si Bato. Hindi talaga alam, nakaalam niyan si Tito Soto lang na talagang sabi niya may chismis lang, makipag-usap ka sa USAA. Ganyan ka hindi concerned na alam mo naman kung darating si Bato niyan mapapalitan ka. Sama malaking possibility na siya talaga ang nag-request ng NBI na para nga pigilan si at all cost. Kaya hinahabol nga hanggang stairways Ngayon yan nga ang mangyari dyan kung matuloy ang hearing ni Marcolita. Talagang sakit sa ulo. Hindi nila alam kung paanong gagawin nila. Paano nila pigilan yan. Kasi sigurado yan ipatawag ni Marcolita. At wala na silang chance magpalit ng Senate Presidency. Kung ang mangyayari ngayong hapon, ganyan. Na lilipat na yung 3 senator. Wala na. Talagang tuloy-tuloy na yan. Ang depensa na lang ni BBM dyan na talagang hindi sila nakatanggap. Yun na lang ang depensa nila. Kaso kung nandyan pa yung Marines mag-attest, magsasabi na talagang sila nag-deliver niyan, delikado sila. Delikado sila. So malaking labanan yan sa kung aabot ng ombudsman yan at dyan sa hearing na yan. At ito maraming matutuklasan sa hearing na yan ng katotohanan kung si Marcolita talaga ang mag-imbestiga. Kaya napakahusay niya na mag-imbestiga. Hindi katulad ni Lacson na mahusay magtago, pakapalan ng mukha, kahit na alam ng mga tao na talagang iniiwas lang niya ang investigasyon para maprotektahan si Bangag at saka si Martin Romualdez. Nung nalaglag na si Martin, si BBM na talaga ang pinaprotektahan niya hanggang ngayon. Kasi nabigyan din ng malita yan during the election Kasama yan doon sa revelation ni Bersamin na tinext niya kay na binunyag ni Leandro Libeste. Nakasama yan doon sa listahan sina Tito Soto. At ang grabe talaga, nakatanggapan ng malita si Tito Soto. Di ba? Doon sa kanyang building sa Pasay. So ito yung napakalaking issue at napakadelikado rin. Dahil alam naman natin kung naipit na parang hayo, maipit na talang gagawa ng paraan na mag-survive. Kaya hindi natin alam kung anong susunod na gagawin. Ngayon, yung palutang nila ng charter change, hindi na mangyari yan. Inattempt niya na ninyo yan, yung kalakasan pa ninyo through Martin Romualdez noon sa People's Initiative. Hindi nga umubra. Ngayon, hindi na umubra lalo yan. Kaya, ang isang bagay lang talaga dyan, ang option nila dyan, no election. Hindi tutuloy yung election. Through the declaration of emergency, state of emergency or martial law. Kahit na martial law na tayo ngayon, state of emergency pa.
ang kailangan, formal declaration, para matigil lahat. At yung desire ni BBM na kahit 3 taon lang daw siya i-extend, okay na daw sa kanya. Maniwala ka, baka 30 years habang buhay ka pa, kung mabubuhay ka pa ng 30 years, which I doubt with your present medical situation. I don't think nakaabot ka pa ng ganyan. We hope nga na sana mangyari yan. And as a Christian, mahirap kasi mag-wish ng ganyan sa kapwa mo, lalo na sa presidente na nabinudol ang milyon-milyon na tao. So hayaan na lang natin kung anong gusto ni Lord, kung saan ka dadalhin dito. At parang ginigising din yung mga Pilipino, kasi lagi lang ganyan ginagawa ng mga Pilipino, laging nagkakamali. So this will be a lesson doon sa mga taong baliwala lang kanilang right to vote, kahit sino lang ang binuboto. Dapat pag-isipan natin mabuti ang ibuboto nating mga politiko, dahil tulad ngayon talagang naapektuhan tayo lahat. Kahit saan ka umikot, mga negosyo, ang dami nagsasara. Yung mga nasa mga mid-size na corporations, talagang slow down talaga. Marami nagsasara ng mga even na fast food chain. Dami nagsasara dyan. Yung mga maliliit, wala na. Kasi naging practical yung mga tao umiiwas na ng gastos. Kaya hindi na pumupunta sa mga ganyang mga establishment na pwede naman sila magtipid sa bahay. Kaya natatamaan mga nasa food business din. Talaga mga tao talaga hirap na hirap. Ang purchasing power ng mga tao dahil sa matinding inflation at pagkawala ng mga trabaho, ay talagang nagkaroon na ng belt tightening. Kaya ito ang nangyari sa atin. So balik tayo doon sa itong kaso sa impeachment at sa flood control hearing. Yan talaga ang napakalaking problema ng administrasyon, kung paano sawatain ang nagbabadyang impeachment flood control hearing ni Senator Marcolita. So malalaman natin yan baka next day after this convening of the impeachment trial, i-convene yung baka i-announce na rin ang mga chairmanship, at kung hawak na ni Marcolita yan, I think immediately mag-schedule yan ng hearing. Papatawag nila yung mga witnesses na hindi pinatawag ni Lacson. So abangan natin ngayong hapon kung anong mangyayari, pero this is a positive development naman para sa mga supporter ni VP Inday Sara. So, ngayon another positive development with regards to another topic ito so okay na yung sa impeachment trial, and then sa flood control, then the next topic itong pag-usapan natin ang pagpalit ng defense lawyer ni PRRD. Marami tayong information tungkol sa pagpalit, at actually may mga motion na nga na sinampa si Peter Hines, British national na magaling na magaling na abogado, marami nang dinipinsahan. Yung na taga Congo, GDR Congo GDR Congo Democratic Republic Congo pala, ganyan, na matindi ang diyan, patayan, ethnic war, parang ethnic cleansing. Kaya na-involved ito si Mabda na dinipinsahan ni Peter Hines, at ito ang pinaka matindi na convict na yon for crimes against humanity. Na convict, hinabol pa niya. Ang unang abogado niyan si Kaufman, kaso nga lang sinabi yata ng korte na walang direct contact si Kaufman kay Mabda, parang Mabda. Ito
ah, Vice President ng Democratic Republic of Congo. Kaya ang nangyari, pinalitan siya ni Peter Hines at nabaliktad niya yung desisyon. Napakawalan niya si Mabda. And hindi lang yan, dinimanda niya ang ICC dahil sa mali nilang pagbigay ng decision with regards to the case of this Congo politician na nagbigay ng damages doon sa sinampa nilang decision ng 75 million euros. So nakita mo, convicted na at napawalang sala pa ni Peter Hines. At marami pang kaso, yung mga Yugoslavian na general na inakusahan ng massacre, na ano rin niya yun, na pawalang na bawasan yata yung sentensya, at marami pang kaso. At naalala natin yung nangyari sa Cyprus na maraming tinutorture, kaya dinimandan niya yung mismong British government with regards to that case. So talagang bihasa na siya dyan sa pag-handle ng case dyan sa ICC. At ang una niyang petition ang with regards to the health condition of the President Duterte. Kung kaya pa ba niyang humarap sa isang napaka-strenuous na investigation or trial. Binalik niya yan. At gusto niya titingnan ulit yung preliminary investigation na kinandak ng pre-trial chamber. Kasi yung ibang mga ebidensya sa tingin niya wala, hindi ka accepted talaga, pero hindi lang naayos pag hindi binutingting ng gusto ni Kaufman, kaya pumasa pa rin. Ngayon gusto niyang balikan yun. So magaling ito si Peter Hines. So we're expecting na talagang there's a big hope, malaking pag-asa na si President Duterte ay mapawalang sala at mapauwi this early. Ngayon, sinabi nila na dapat magsimula ng trial daw by November. Sabi niya, hindi, marami pang pag-usapan. Di ba, pinigilan niya. At this is a strategy din sa side ni na BP Sara. Kasi 2027 or another year nang ilagay natin, mag-pursue yung trial. Matagal mag-trial yung until mag-trial ang ICC until na maging presidente na siya. So, pwede niya i-recall. Di ba sabi ni Kaufman dati na ang prosecutor ay nasa Manila. Nasa Manila. Ang ibig niya sabihin ang Malacanang. Si BBM. Talaga siya nagdidiin dyan sa kaso ni President Duterte. Totoo naman, siya naman talaga nagpakidnap kasama pa yan si Nabuyeng, si Torre, si John Vic Remulla, si Anyo, si Teodoro, at saka si BBM. Sila ang nagplano niyan. At ilang bisis na inamin ni John Vic yan So, talagang kung titingnan natin yung traction yung galaw ng kaso ni President Duterte, para sa akin hindi yan negative. Ang iba desperado dahil ganyan, wala na raw si Kaufman, pero hindi nakakuha pa sila na mas magaling pa ni Kaufman. At makikita mo naman sa sinasabi ni Kaufman, aminado siya na talagang magaling pa yan si Peter Hines. At makikita natin kung anong nangyayari after this. But we are hopeful and positive ang tingin ko sa kaso na yan, na ultimately makauwi si President Duterte at baka nga magkaroon ng interim release. Yun ang dapat natin antabayanan. So with the help of Peter Hines. So siguro hanggang dito na lang tayo para sa episode na to, at salamat sa pagdalo niyo dito sa Justin Talk Me Speech. I hope before you leave this channel, paka-press ng like
then share this video, and of course if you are new to this channel, pindot naman yung subscribe. And also kung gusto nyo itong channel na to, para kung meron na tayong bagong podcast ulit, you will be easily notified. Paki-press ng notification bell. So maraming salamat. This is Justin Talk News Page, at ingat-ingat lang, at good afternoon o good morning sa lahat. Salamat po.